Sumainyo ang Panginoon. So, uli po, sa ating patuloy na paglalakbay, para sa pagdumilay natin sa ating kapistahan. Kasama natin si Lucy, bahagi yung na higit natin bigyan ng pagkakataon sa ating paghahanda sa kapistahan ng Mahal na Birhen Maria. Ang bigyan natin ng pagkilay ngayon ay tungkol sa kagalingan at misyon. Bahagi yun na nakita natin sa biyanano ni San Pedro. Nalin, pinagaling. Lagnat lang. Alam nyo, naalala ko tuloy, ako po ay high school. Seminary na kasi ako nag-high school eh. Ay yung isa ko kaklase. High fever. Kapag pala high fever, akala natin lagnat lang. Hindi, umahantong sa konvolusyon. Bahagi mo yun. Ay, well, alam niyo naman, estudyante, high school. Biro mo high school, makakaranas ka na kinukonvolusyon yung kaklase mo. Ay, anong sabi na? Kuha ng tsinelas. Bago mapakuha ng tsinelas, malagay sa bibig. Simpangin daw, baka daw, kasi baka maputol yung bibig. Kinakagat niya kasi yung bibig. Bahagi niyo. Nakausap ko rin yung ating social action. Sabi, bahagi yun sa ating dito sa mga San Pablo. Meron tayo mga tinatawag na mga kapatid natin na mga kasama sa disabled. Bakit? Kasi napabayaan din sila nung sila'y bata pa. Gawa din ng alin. High fever. Nagkaroon ng epekto. Saan umepekto? Sa utak. Bahagi yung, siguro po sa inyo may mga background sa medical, ay naiintindihan po yung ibig sabihin. Kaya napakalaga rin yung patuloy natin pag-inilay para sa mga kapatid natin na mga may karamdaman. Noong po Martes ay nagpa-bless ang sangguniang bayan, ang kanilang bagong sasakyan sa kanilang bayan. So, kausap ko si Mayor, kausap ko si Vice Mayor, Rian, at saka yung ex-Vice Mayor na si Astabesa. Kasi yung sila may mga tatawagin namin na EGN. So, baka kailangan ninyo ng tulong. Pumunta kayo sa kanila. Papaliwanag ko sa inyo. Hindi yung kayong basta abutan ng pera. May gagawin mo kayo kasi pagkatrabaho kayo, may mga asikasuhin kayo. Pero bahagi mo yun, malaking tulong mo yun. Lalong-lalo na mo yung mga kapatid natin na mga may karamdaman. At kung minsan tayo mga Pilipino, lalong-lalo na tayo dito sa 4th District, tayo nagpapahospital lamang kapag tayo ay maluha na. Hindi kasi naging bahagi ng ating karanasan natin na maging bahagi ng ating pagkilos natin. Magkaroon ng regular na check-up. Well, pag tumatanda ako tayo, sabi na, pagdating ng araw ng 40, dapat may regular check-up. Bahagi rin mo yun. At yun ay tungkulin namin. Bakit? Paano ka makapaglilingkod kung ikaw ay invalido? Kung ikaw ay baldado, paano ka makapaglilingkod? Hindi ka makapaglilingkod. Kapag ikaw ay may sakit. Kaya kung minsan, tinatanong ko rin na bahagi mo yun, magkarugtong yun. Yung tayo ay magkaroon ng sapat na lakas
na tayo ay magkaroon ng kagalingan ng pangatawan at the same time para tayo ay makapaglingkod. Pero nabanggit ko lang po, no? Sana po ay pagkakataon ng pakinabangan natin, no? Yung mga nabanggit ko kasi meron silang GL, no? Nabagay yung GL, guarantee letter, no? Yung mga tao ay bahagi kasi sa kanila. Pero itong healing, hindi lang physical. Physical, spiritual, kaya nga yung paanyaya natin malaki, bahagi yun na tuwing after first month. Bagaman po kasi yung pinanggalingan kong parokya, kasi yung pinanggalingan kong parokya ay San Martin de Porres. Ay doon ay may healing din kami, no? Kaya lang doon ay araw ng Webes, kasi yun ang araw para kay San Martin de Porres, no? So, pero yan, napakahalaga kung makita natin natin, nais ng Diyos na tayo pagalingin. Hindi nais ang Diyos na tayo magkaroon ng karamdaman. Sabat minsan hindi ninais ang Diyos natin at tayo ay pahirapan. So, bahagi yun ng usan na yan. Yun na yan, ang kagalingan na yan, nagpapanumbalik hindi lamang ng ating kalusugan ulit ng dignidad, ng dignidad natin. At binubuksan yung pintuan upang higit pa tayong makapaglingkod ng maayos. At maliwanag na itong binibigyan ng diin ng tradit ng Jubilee. No? Kasi alam mo yung Jubilee, sabi na natin ay time of renewal, pagpapanibago at pagbabalik loob. Bahagi ko ito, pinatagawad ang mga kasalanan, nawawala yung utang, yun po sa Leviticus. Sabi na natin, yung mga sukat ay hinihilo, pagkakataon, pinagpapahinga, pinakailangan nito natin magpahinga, pagkakataon ako sa ating para tayo ay gumaling. Sana rin ang makita ko natin, lalong-lalo na yung medyo may edad. Let us also listen to our body. Kapag medyo masakit, tumigil muna at magpahinga. So, pero huwag lang masyadong sobrang matagal yung pahinga. Kasi kuminsan kasi tayo mga matatanda. Akala natin ay mababa. Kayang-kaya pa natin sa isip. Pero huwag natin kalimutan na medyo mahina ng ating mga tuhod. At sabi nga natin, anong sabi nga sa banal na kasulatan? The spirit is willing, but the flesh is weak. Bahagi yun ng tinatawag nating healing. Ang jubileo ay nag-iimbita rin sa atin ng nang tayo ay humingi ng kagalingan. No? Kagalingan sa mga lagnat, sa espiritu. Humiling tayo ng kagalingan mula sa paligid mo sa sarili. Humiling tayo ng kagalingan sa paligid wala nating pakialam. Humiling tayo ng kagalingan sa ating mga kalungkutan. At bahagi ko, narin mo sa ating makita natin, sabi na natin, yung hope, nagdila sa pisa po, binahagi ko sa inyo, yung bull, para po sa Jubilee na ito, number 11, ay nagpapahayag din tungkol sa mga sakit, no? Sa tahanan, sa hospital. At huwag natin kalimutan na bisitahin sila. Bisitahin, kaya ito ay bahagi ng tinatawag natin works of mercy, no? Gawain ng awa, visiting the sick.
bahagi yun na kung saan ay higit na hindi ka pagpapasalamat. Kasi yun lang yun, yung mga may sakit. Yun kasi yun nawawag natin kalimutan yung mga may sakit ay sila ay hinihiwalay sa komunidad. Kasi may sakit sila hindi sila makakilos. Kaya din po, ang paanyaya, kaya rin po, basahin na kayo, kung isang day palagi kong binabalik-balikan, at maaaring kayo ay palagi ko na naman pinagsasabihan, lalong-lalo na kapag may isa sa patay, na hindi ko man lang napahira ng isang tuon. Kasi bahagi rin mo na makita niya nung may sakit at nung pamilya natin, patawag natin ang mga pari ng simbahan. Sa banal na kasulatan din yun. Pero ulit, makita natin, gusto ng Diyos yung kagalingan. Kung hindi mang physical, at least spiritual. Magkaroon ng maayos. Kasi kung minsan mo, pagkakataon kung saan yung makita natin, sabi na natin, yung maayos na kamagayan, so, at magpasalamat po tayo sa mga healthcare workers, sa mga healthcare workers. So, mga nurses, doktor, yung mga caregivers, so yung mga nagtatrabaho, magpasalamat din tayo sa kanila. Na lalong-lalo na ang panahon ng pandemya. Pero kahit naman hanggang ngayon, magpasalamat tayo sa kanila. At yung mga kayo kung kayo nag-aalaga ng mga may sakit, nanay nyo, kapatid nyo, anak nyo, bahagi yun. Huwag yung kalimutan, kasama nyo sa Jesus. Kasama yung mahal na Birhen Maria. Kasi yung madaling mag-alaga sa mga may sakit. Alam nyo na mga nag-aalaga sa mga may sakit. Kaya bahagi yun kung saan binibigyan ng bigay, ng bigay yun na ito. At anong sabi niya? Lalong-lalo nakala naman natin, kung minsan kapag nag-aalaga ka ng mga may sakit, ay kung minsan talagang pahabain ng iyong pasensya. Kasi lalong-lalo na yung mga matatanda, makukulit na yung mga yan. Paulit-ulit. So, bahagi yun, kung minsan gusto nilang gagawin, may bangkol naman. So, ano yung binibigyan na yun ng pagkapag-identidad ng pagiging tao? Ang awit ng pag-asa para sa pagkimahali natin sa pagtago ng lipunan ng ginagalawa natin. Ako partikular, kaya ako pinapahayag kasi bakit si Father Cruz na palaging lumutan sa mga sakit? Kasi maliwanag na rin, na pinupuntahan sila ng simbahan. Pinupuntahan sila ng simbahan. Ang bahagi rin kaya masabi ko, hindi ako tumatanggap kung sa may mga ibang may mga magagandang loob, nag-aabong. Hindi ako tumatanggap, parang masabi natin na hindi nyo kinakailangan. Sunduin nyo lang ako at ihalin nyo lang ako. So, pangalawa, paglilingkod at communion. Dito natin makita yung kapatiran, sabi ko bisa natin, fraternity, sorority, hindi sa kalokohan. Ngunit para mahal yun na kung saan makita natin yung hiling, yung kagalingan. Sabi na natin, yung kagalingan ng alin. Kasi kapag gumaling ang isang kapatid natin, hindi lang siyang gumagaling. Ngunit tayo, pinagagaling. Anong sabi mo, Francis? Paglalakbay bilang isang pamilya ng Diyos na hinahati sa gitna ng maraming division. Kung tawagin natin ay pagkahati-hati. Paanyaya na kung saan makita natin lalong-lalo na yung pagkakaisa at
makipagkapwa-kapwa. Isang manalangin at isang misyon. Ito yung bahagyo, patuloy na pinamay, tayo ay sinusugo ng Diyos. Hindi lang tayo nililigtas, sinusugo din tayo ng Diyos. Kayo ay sugo ng Diyos. Tayo lahat ay sugo ng Diyos. Alin, ipalikana ang mabuting balita ng kaganakan at pag-asa. At kitang-kita natin yan sa mga kapatid natin may mga karamdaman. Kagalingan patungo sa isang misyon. So ito ay isang dinidalahan, isang para sa naming luwa. Bahagi yun. Tayo ay ginabang ni Jesus. At sabi nga, patuloy natin paanyayang nang magkaroon tayo ng hiling, magpatawad tayo sa mga tao nagkasala sa atin. Dapat wala na yung sakit na makita natin sapagkat kung isang makikita natin ito bang tao na ito puno ba ito na hinanap ito baga ay tao sugatan alam natin kapag yung tao ay sugatan lahat ay lahat ay hindi maganda sa kanya sugatan yan pero mga tao hinog palaging nasa iya kaya rin pagpapalangin natin, paanyaya ito, lalo-lalo na sa mga kabataan, sa mga matatanda, sa mga migrante, at sa mga tumak, with special attention sa tinatawag natin mahayag ng Santo Papa sa pagbahagyo ng pagkilos na nawamakita natin yung tunay na kagalingan nito. So, pagalingin tayo ay tumayo at makapatuloy. Bahagi yun, may makita natin na iba yung paglilingkod ng isang taong ilong. Iba yung paglilingkod ng isang taong nag-iiganti. Makita na naman, may mga taong gumagawa ng mabuti, pero gustong gumanti. Iba yung epekto nun. Hindi na mo doon sa tao na yun. Ngunit sa kanya, sa mga tao na sa paligid niya. Baka niya ginagawa ito, gusto namin niya pakita yung pag-iiganti. Hindi yung gano'n yung ating pananampalataya. Hindi ka maliligtas ng ganong uri ng pagkilos. Ano ang sabi? Lex morality, lex credendi. The way we worship is the way we live. Kung paano tayo magdasal, ganon din tayo yung ating pananampalataya. Yung pananampalataya ay isang pananampalataya ng alin? Ng mga hinog. Hindi ng mga sugatan. Lahat tayo ng mga sugatan tayo. Kasi bahagi ko yun. Walang tao hindi nasugatan. Pero sabi ng tanong ay, how healed are you? Hinihilong ba tayo ng ating pananampalataya? O pinapalalim tayo ng ating pananampalataya? Pinapalalim yung sugat. Sigurado ako, hindi tunay na pananampalataya kay Kristo kapag pinapalalim yung sugat na natin. Hindi yan pananampalataya kay Kristo. Baka ginagamit lang natin yung pananampalataya kay Kristo. Bakit? Sapagkat siya yung sinulid. Nagpapagaling. At yun ang tunay na paglilingkod. Doon dapat natin kukunin yun. So, may mga halimbawa ko na makita natin sa mga santo at santa. Katulad na ng mga halimbawa, siguro bigyan natin ng halimbawa si St. Camillus de Leles. St. Camillus de Leles. Ito po ay nagtatag ng Camillian Order. No? So, bahagi yun na kung saan siya po ay adik.
adik din siya sa gambling. Kaya huwag kayong mag-alala, yung mga taong adik sa gambling, hindi pag-asa yan. Hingin natin ang tulong sa Camilo Esteves. Ay siya ay namuhay ng walang habang. Hanggang siya ay alin. Siya ay magkaroon ng sugat sa paa at nagigil sa ospital. So, doon yung nakita yung awa ng Diyos. So, anong kanyang mission? Kaya ang nagdadal na ministers of the sick, o kung tawagin natin na comedians, hinialay ang kanyang sarili para sa mga sakit ng may pag-ibig. Nakikita si Kristo sa bawat pasensya. Marami po mga sako ang makita po natin, pero yun ang huwag natin kalimutan. Huwag natin kalimutan. Itanong natin sa ating sarili, hinihilong ba tayo ng ating pananampalataya? At hilingin natin sa pulong kapal. Kasi yung problema yung pag-hilong, hindi ngayon lang. Kung minsan nakita natin, mamaya may makikita ka, nakasalubong ka, may ilong kang makakasalubong ka, magbiyahan ka ng panibagong sulat sa iyo. Kaya kailangan natin yung yung patuloy na pag-ibig ng tulong sa Diyos na tayo ay hilungin sa ating mga karamdaman. Pangkatawan, pang-spiritual, pang-psychological, o anong mag-uri na hiwa na naranasan natin sa daigdig. Bakit? Kasi katulad ni Maria, kasama natin